Okay, so first we need to input the SSH route and the SSH password that our instructor gave to us. So i-input nyo ang inyong kagalingan ng SSH. Like this, 109.28. So ang input nyo din depende na sa inyong IP address. So that's ang password. Hindi hata. So as you can see, wala akong nakita password kay because naka-encrypt na yung siya daan. Sa katong sugod pa lang sa ang kinanabit nga pagkuha na nato pag create ani nato yung mga line steps ani nga magawas like na question mark na mo ingon nga na mo pop up if fingerprint mo imong password or dili. And after that mo siya magawas. Then after na, if bago pa lang ka, di mo to i-input ang sudo apt update ampersand upgrade. Then since man naman tayo, di na tayo i-input na. After that, sa sudo apt kay ang katong link sa qualify. Itong curl fs space https dayon cdn collabs.io qualify dayon install sh bash then enter. After nimo enter na mo install itong mga kanang packages nga ikan sa qualify. And after ana mo hatag din tong link sa qualify which is itong kapihon then mari ka diri sa browser then i-type din natong kuan kani man siyang link ang gawas niya. After ana, if bago pa lang ka need nimo mo create og account, follow the step, skip onboarding, and then if man na nakalagin na ka, direct na siya sa dashboard. Na siya na sa board. If wala pa ka na-create, so empty pa na mga projects, so ari ka dito projects. Kana din mo para magkuhan ka imo i-fetch ang imong application dito sa GitHub, mag-create ka diri kuan. Mga project di ka sa qualify. So mo diri nimo i-store. Like for example, note application na pwede rin wala. After na, so ka diri sa production, hindi mo check add na resources. Nakita sa babaw, diri sa imuhang GitHub. So pwede rin siya public repository para i-clone data nimo ang link. Pwede rin sa diri, magimo kang GitHub app to GitHub app. So since akong naandan kay GitHub app man, pwede rin kayo ka na. Kani if wala pa kay GitHub app, pwede ka mo add na. Add na pwede na malis na diri pangan. Okay, so nakanindot ang GitHub app kay kita nimo diri sa imong GitHub repository katong imong gihimo dito sa Qualify. So pag kani himo mo kog kani portal Sicilian. So mo na dito ang display ni na diri. Diri mo na siya. So if imo nang i-click na siya na link or na source, so man siyang gawas diri mo ma-fetch na tanan nimong mga kuan, mga repository nga nasa imong GitHub. Ang naka-nice ani pwede siya private, so ma-fetch mo ang mga private kuan diri repository unlike sa public. Ang public ra yang ma-fetch. So kani automatic sakto lang yung configuration mo display na siya diri. So ang atong kuhaon man is ang note app. So click ra na nimo. Load nimo ana. Load. Wala na siya. May port niya. Kasi branch niya ang name sa mga repository. Wala na kayo usbo na. Kundi click ra nimo continue. And then mo proceed na siya dito sa katong configuration na. Which is diri. So since na fetch naman ko na, let's proceed diri sa na lang. Diri sa kaning note app. Manimam ni ganina. So example lang to. Ano siya ang akong actual na dito. Note app. And so mo din ang ano niya after ni mga to kung previous ganina mo ni wala ka sa boundary hawa. So before ta mo proceed sa pagkuhan sa environment variable, let's proceed also sa pag-add sa MySQL. Diba na ang tayo local host sa local ay naman tayo MySQL database sa local. So in order to connect our data online, we need to
install also MySQL database in Qualify. Since ang Qualify man lang ato ang host, so punta natin diri ang database. If mong gamit kay MongoDB, click MongoDB, MySQL, then just click MySQL. Then after you click MySQL, sabi na click na ka. So ang itsura na niya after mo click ka, ano siya? Ano siya itsura sa mong kuhan? MySQL. Pwede rin mo pangalan, yung kuhan, MySQL rin na Qualify. Wala rin kailabtan rin sa root password. Kanisan na may user password. Wala sa ginabtan rin. I think dari pwede ka mag-usap sa initial database, but let's just make it as is nasa just the default. Then kani you need to you need to input this ports mapping kaya importante kani 30005432, and if na nasa kailain nga application, so another number na sad which is 5433 and so on. So ang kani MySQL URL internal mao ni ang configuration diri mismo sa Qualify, but if you want to make it accessible dynamically or sa gawas outside the Qualify, then you need to make it public. So before we can make it, so again ako resulting gini na we need to start the database first. So as you can see here in the right side, you need to click it to start the database. Just wait, and if successful ra siya, it means wala rin problema sa database. Okay, so database started, so we can now make our application connect sa MySQL Online Qualify. So all set na nagari, wala kayo labtan sa environment variable. So start, we need to go back to production. Ay as is yan sa tinig kayo mag-configure ta. Okay, sabi mo na itong kuan, mana niya itong application ganina sa katong PHP dyan na to, and kaningin nga side mo niya siya ang MySQL gi-deploy na to sa Qualify. Again, ang kanin mo niya nga itong application gi-fetch na to, gikan sa GitHub, gi-deploy na to sa Qualify. So para makonekta sa MySQL, you need to go sa environment variable, and kung ano pinaka-basic makakonect ka sa Qualify, you need to input this DB connection, DB database, DB host, password, port, and username. So para mas maklaro, mas madali, pwede rito dari developer view. And ibang input na to, kanito man niya, ngayon yung connection, MySQL na itong gigamit. Then the database, default, diri mo na siya, default. And DB host, kani dari sa internal niya, mo na siya. Mo na siya ang kuhan, kani siya dari nga port. Then after sa at, so yun mo nang copy after sa at, and then you need to copy and paste it here. Kana siya. So ang password na niya, kabantay mo ali sa babaw kaning normal user password. So mao na ang password na imong i-paste dito para ma-connect siya. And paste it, and then kining DB port mao ni mismo ang port sa MySQL. So dili diri kundi sa MySQL mismo. Pin 306 mo na ang kanang connection dito sa, or connection port dito sa MySQL ba. So ang kanang DB username magagani diri sa atong dibutang diri nga username. Since basic mao daw ni ang kuan ang default, so we need to copy that here also sa DB username. After that, you need to save it. And okay, na siya. Then diri para ma-public na to siya, ma-connect na to sa Table Plus nga atong gamiton para marag connection or store sa atong mga data. I-public na to siya. Then after few seconds, pop up na diri ang MySQL external. So just wait a little bit. Okay, database is now publicly accessible. So it means pwede na siya magamit sa atong Table Plus. So mo na siya magawas. Make sure ang username kani diri. Kani pop up na diri. No? So ang gamit na external kay mo na atong gamiton sa Table. So after na to ma-install ang Table Plus sa atong computer or laptop sa kanadira. We need to open it and create a connection diri. Ano na siya, connection sa Qualify MySQL. Connect na to sa click the name MySQL diri. Then siya, you need to input or fill out the host field, user field, port field, and password field. So let's proceed. So ang ibutan to diri kay ang ato ang IP address ang gi-register. So
dapat man na ninyo yung kuan IP address. Then ang diri sa ubos kay mo na niya ang katong user katong na dito sa Codify MySQL na which is kabantay man ni kaning normal user. So muna ibutan ito. And after that ang ating ibutan diri kay ang 5432 which is ang kaning na diri kay public man siya. So mo na itong gamiton para ma-access diri sa Table Plus. So ang password gamitin na ang password is kaning normal user password. Ang kaning password ay pwede rin siya ma-view diri kaning man siya wala man siya mga password niya o diri para di ka mag-dissolve. So i-paste na mo dira. So before ka mo save or connect mo, you need to test it so that para makabaw ka if ni connect na ba ang sa MySQL Codify o sa Table Plus. So if connection is okay ana, it means successful ang imong pag-connect. So if okay na siya, you need to connect, proceed ka. Just wait for a while and then sa diri you need to click this kaning mga tar show dito base and then pwede ra ka maghimo og kuan but make sure same sila og configuration dito sa MySQL Codify og sa diri. But since default man natong database, so kani mo na itong kuan database, so we simply open it directly. Open. So sa kabantay mo wala pa isod ang table. So diri ta mag query ana, pwede query pwede ra sad dito import na import. So since na nato diri sa ato ang dbcon.php which is mo na itong gihimong connection sa gihimo pa tani locally na gi-connect sa MySQL locally. But since we need to connect it in online sa MySQL Codify, so ato sa dynamic ang iyang MySQL DB connection. So depending on your setup sa imong DB connection.php, imong if-kuha unto ang connection dito sa MySQL na Codify, which is ang pangalan ra imong tagon instead na magbuhat-buhat pa ka diri. So DB host, DB username, DB password, DB database, so it DB port, so it dynamically fetches or connect from the MySQL Codify. So let's try if it works. So let's proceed sa ato ang kuan diri sa ato ang Codify. So since na set up naman tani diri, we need to deploy. Diri na ta pwede maka-deploy, but let us the MySQL is running and starting and the status is healthy. If running ra gani siya, if green na siya, okay na siya. But if unhealthy gan siya, na problema sa imong MySQL database. So dire, let's go back. So let's deploy. So make sure nga eksakto na nito nandere. And we need to deploy. And we need to wait for at least 5 to 10 minutes depending sa imong system. Depending kung sa kayong system. Okay. So as you can see, pas-pas siya kay kamay naman ang system atong deploy. Mas dali siya. Mas dako ang system niya i-fetch, mas dugay yung loading niya. So if fail din ang siya, makita niyo diri sa babaw diri na fail. But if na-finish na siya, it means successful ang atong connection, ang atong pag-fetch from GitHub anto diri sa Codify. Let's just wait for a minute. Sa inyong native PHP file, nunod na ninyo nga kung kago ng inyong folder dito sa if na error lang sa Codify pag deploy is imong i-make sure nga ang mga routing na to is insakto ra pod. So if na error, i-configure nimo, check nimo, so imo re-update ang nasa GitHub nimo kay dira naman siya gi-fetch niya. So dito na ka directly mo fetch or mo usab sa GitHub dili na sa local. Sa local ka, you need to push yung sa update mo, then ma-reflect na siya mismo sa host. Let's just wait. So far wala pa siya na-fail, mostly basta sa ignite yung PHP. So ano yung progress.
as you can see, means itong pag-connect sa kung diri sa ato ang PHP application. So matanalan na rin magkuha ka ang kanil sign na po din sa nangyayang sign na nila na I mean sign na siya padung na mo complete ang iyong pagbasa sa imong PHP application hindi kan sa GitHub. Let's just wait. Kamay na lang. I-create naman siya content na. So, yes. So, successful na. So, atong button, we need to click the link here and then so that it will redirect to the page itself. Then, display na siya. Voila. Successfully deployed na ang ato ang Node application. So, ato i-test. Test na to if successful ba. So good. So far, so good lang ko ang kadali. So na-deploy na ito online ang atawang note. Matara kadali. So na good sa saya. Okay, that's it. That's it for today. Let's go na. Thank you for listening and watching. I hope you learned something. And good luck sa inyong pag-deploy.